Maya-maya ay huminto ng elevator sa third floor at lumabas ang dalawang lalaki. Saktong pagsara ng pinto ay ang pag-angat muli ng elevator. "Sino ang lalaking iyon kanina?" tanong nito sa matigas na tinig. Si Gab marahil ang tinutukoy nito. Si Gabriel, siyang engineer na ipapakilala ko kay Daddy." Sagot niya. "Engineer? Obvious naman na matagal mo na siyang kilala. Ano naman ang problema mo doon? Kaibigan ko siya." "Kaibigan o dating kaibigan?" Anito. Naninigas ang panga nito. Sinalubong niya ang mahayap nitong titig. "Bakit bigla ka atang nakikialam sa past life ko?" Usig niya rito. "You're my wife. I have the right to know all the people around me from the past and present. Now, tell me, who's that guy?" Pilit nito. "He's my first crush, first love and..." Hindi na naituloy ni Sabrina ang kanyang sasabihin dahil bumukas na ang pinto at dumiretso na sila sa opisina niya. Ipinagpabukas na lamang ni Sabrina ang ibang trabaho dahil gahol na siya sa oras. Kung hindi siya ginulo ni Tristan ay marami sana siyang nagawa. Hindi naman niya pwedeng ipagpabukas ang pag-i-introduce kay Gab sa daddy niya dahil nag-effort na ang binata. Nang umalis sa Tristan ay tinawagan na niya si Gab at sinabing hintayin na lamang siya sa parking lot. May dalang sasakyan si Gab kaya nakisakay na lamang siya rito patungo sa rancho. "Ano bang ipagagawa ng daddy mo?" tanong ni Gab habang nagmamaneho ito. "Magpapagawa siya ng warehouse tabi ng opisina. Nakita mo ba yung bakanteng lote sa tabi ng building ng office namin?" Tugon niya. "Ah, yun ba? Ano naman ang ilalagay sa warehouse?" "Mga materyales na ginagamit sa packaging at canning. Hindi na kasi magkasya mga stocks doon sa warehouse ng pabrika." "Okay, medyo maluwag ang space." "Oo nga. Siya nga pala Sabrina, nagbagong schedule ng alumni party natin. December 3 na. Pero magkakaroon tayo ng meeting sa katapusan ng November tungkol sa mga activities. Sabado naman ng gabi ang party kaya siguradong makakapunta ka." Pagkuhan ay sabi ni Gab. Ang totoo ay gusto talaga niyang pumunta. May budget na rin siya para roon. "Pupunta ako pero baka hindi ako magtatagal." Nag-chat sa akin ang ibang faculty staff at sinabi nga ang tungkol sa meeting. Pupunta ako sa meeting at ibibigay ko ang sponsor kong cash. "Wow, iba na talagang mapera." Tumawa si Gab. "Matagal ko ng plano na magbigay ng sponsor sa alumni. Dati nagbigay rin ako pero hindi ako pumunta." "Oo nga, hindi ka pumunta last year." Namayani ang katahimikan. Pagdating nila sa rancho ay kaagad silang dumiretso sa family house nila. Mabuti na lang hindi pa nakaalis ang daddy niya. Kapag ganoong hapon ay pumupunta ito sa pabrika para mag-monitor ng production. Nasa kural ang mami niya kaya silang tatlo lang ang nag-usap. Bago sila pumunta roon ay tinawagan na niya ang daddy niya kaya nakapaghanda ito ng merienda. Pagkuhan ay hinayaan na niya ang daddy niya na makapag-usap kay Gab. Binisita niya ang dati niyang kwarto na nasa ikalawang palapag. Nandoon pa ang mga lumang gamit niya. Namiss niya ang kwartong kinalakihan niya. Hinalungkat niya ang mga kanyang gamit noong college. Nagbabasa siya ng lumang diary niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang malamang si Tristan ang tumatawag ay dagli niya itong sinagot. "Bakit?" kaagad niyang tanong. "Anong bakit? Nandyan ka pala sa rancho. Bakit hindi mo ako inabisuhan kanina? Nagdala pa ako ng merienda dito sa office mo." Palatak ni Tristan sa kabilang linya. "Sinamahan ko si Gabriel kay daddy para pag-usapan ang ipagagawang warehouse." Aniya. "Ah, yung engineer na first love mo? Nakakapagdudahan. Maraming engineer pero napili mo pang kunin ang first love mo? Bakit hindi ang asawa ni Ina ang kinuha mo? Sabi mo nga engineer din yun, di ba?" Protesta nito. Hindi available ang asawa ni Ina. Pinsan din ni Ina si Gab at siya lang ang kilala kong engineer. Inaalok mo siya ng dahilan para sa'yo.
At ano naman masama doon? Never naman naging kami noon. Isa pa, hindi ka dapat apektado dahil pareho nating alam na hindi rin naging tayo. Arranged marriage lang ang meron sa atin, Tristan. Kaya tumigil ka na sa pag-e-emote dyan. Buwelta niya rito. Walang tayo pero pag-aari kita, Sabrina. Since pinakasalan mo ako, walang ibang pwedeng umagaw sa'yo mula sa akin. You're mine. Only mine. Matatag na sabi nito. May kung anong nagliliparan sa dibdib ni Sabrina. Natawa siya. Ipinipilit mo na ako ang nagsaselos pero mas malala ka pala. Aniya, of course, asawa kita at tama ka, nagsaselos ako. Tama ng drama, Tristan. At sino nagsabing nagdadrama ako? Hindi ka pa ba natatauhan? If you're willing to accept me as your partner in life forever, stop taking birth control pills. I want a child, Sabrina. Mag-anak na tayo. Sex was not enough for me anymore. Napatda si Sabrina. Bakit bigla atang naisip ni Tristan ang tungkol sa bagay na iyon? Tristan, you're a nice guy. You deserve to have a child and you will have it. I'll give it to you but not this time. Maybe next year. Aniya pagkuwan. Marami ang pwedeng mangyari habang hinihintay natin ang susunod na taon, Sabrina. Natatakot ka ba na baka hindi tayo magtatagal? Usig niya rito. Hindi ka agad nakaimik si Tristan. Yes, I could not deny it. I want you to stay with me forever. Mariing sagot nito. May kung anong nagkakarambolang emosyon sa puso ni Sabrina. Tumutulin ang tibok ng puso niya. Mamaya na tayo mag-usap sa bahay. Bye. Sabi na lamang niya saka sa pilitang pinutol ang linya. Pagkuha na itinago niya ulit ang mga gamit niya, saka niya binalikan ang daddy niya at si Gab sa lobby. Saktong tapos ng pag-usapan ng dalawa ang tungkol sa proyekto. Nagpaalam na lamang sila. Inihatid siya ni Gab sa opisina niya, saka ito umalis. Nadatnan ni Sabrina si Tristan sa kanyang opisina at nakaupo sa harap ng kanyang lamesa. Nagbabasa ito ng company profile na naipabookbind niya. Oras na ng uwian. Ang haba naman ng oras na iginugol mo sa pagpapakilala sa engineer na iyon sa daddy mo. Bungad sa kanya ni Tristan. Hindi ko kasalanan iyon. Si daddy ang nakipag-usap kay Gab. Hindi ko naman pwedeng basta iwan sa bahay si Gab. Ako ay nagdala sa kanya roon at nakisakay lang ako sa kotse niya. Sagot niya. Inilapag niya ang kanyang shoulder bag sa ibabaw ng lamesa. Excuse me, aniya habang pinapaalis sa silya niya ang kanyang asawa. Tumayo naman si Tristan at pinagmamasdan siya. Nagbukas pa siya ng laptop para mag-check ng email. Hindi pa ba tayo uuwi? Naiinip na tanong nito. Kailangan kong mag-send ng email sa mga investors tungkol sa mga bagong naipatupad na bagong rules and regulations ng kumpanya. Sa bahay mo na yan gawin. Ayaw mo na dinadala ko sa bahay ang trabaho sa office, di ba? Sandali lang ito. Wika niya. Masyado ka kasing workaholic. Bilisan mo. Atat na sabi nito. Siya nga pala, natapos na ang TV commercial na ginawa namin. Panoorin mo mamaya ang official video. Baka sakaling may gusto kang idagdag. Sabi nito sa kasya at tinalikuran. Bumuntong hininga siya. Ang totoo, hindi siya na-excite sa commercial. Aminado siya na naiinis siya. Naiinis siya dahil sa exposure ng asawa niya sa telebisyon, lalo pat iba't ibang babae ang kasama nito. Minsan ay nagsisisi siya. Bakit hindi siya pumayag na siya ang partner nito? Madalas ay umiiral ang pride niya at ayaw talaga niya na na-expose siya sa madla. Hindi nga siya nagpo-post ng picture niya sa Facebook. Ayaw niya ng atensyon. Pagdating sa bahay niya ay kaagad ng luto ng hapunan si Sabrina. Karne ng manok na lang stock nila kaya adobo na lang ang niluto niya. Nagmamadali siya dahil maglalaba pa siya. Abala naman si Tristan sa paglilinis ng kotse niya. Nang makapagluto ay tinawag na niya ang kanyang asawa.
Hindi siya sigurado kung masarap ba ang niluto niyang adobo. Hindi kasi niya kabisado ang lasa nito. Basta sinunod lang niya ang procedure at mga sangkap. Ano ba itong niluto mo? Adobo o paksiw? Kunot noong tanong ni Tristan nang magkasalo na silang kumakain. Maasim ba talaga? Aniya, asim mo lang. Bumabalik ka na naman sa dati. Kapag naiinis ka sa akin ay sa pagkain mo ibinubuntun. Noon maalat, ngayon naman ay maasim. Reklamo nito. Binato niya ito ng matalim na tingin. Naiinis ako pero hindi ko dinadamay ang pagkain. Tugon niya. Bakit ka nga ba naiinis? You made my day miserable, Tristan. Why, honey? Dahil alam kong nagdududa ka kay Gab. Sabi niya. You can't blame me, honey. Inamin mo rin na first love mo pala ang lalaking iyon. At paano mo siya naging first love kung hindi naging kayo noon? Usisa nito. Ako lang ang in love sa kanya. Umagalpak ng tawa si Tristan. Nakabusangot siya habang pinagmamasdan ito. What's funny, asshole? Napipikong tanong niya. Nothing. I'm sorry. Nagsurpresa lang ako. Hindi ko iniisip na ganong tipo ng lalaki palang gusto mo. Anito. And what's wrong with Gab? Gwapo rin siya. Makisig, mabait at matino. He's an ideal man. Maliban sa kanya, wala na akong ibang kinahumalingan ng lalaki. Walang abog na wika niya. Napansin niya ang pagtabang ng ngiti ni Tristan. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang paninigas ng panga nito. So, bakit hindi naging kayo? Pagkuha ay usisa nito. He's in love with someone else before. Mabilis niyang sagot. Ouch. So it means he's the first guy who broke your heart, right? So bad. Poor Sabrina. Nanunodyo pa ito. Shut up. I know he just dropped with his first love. Hindi rin naman sila nagkatuluyan ng babae. So, umaasa ka na ikaw na ang pipiliin niya sa pagkakataong ito? Matiim na tinitigan niya si Tristan. Pagkuwan ay humugot siya ng malalim na hininga. I'm married. I know how to handle the situation. Pagkuwan ay tugon niya. But you still have a choice, Sabrina. You can force anything to be fit and contented with your choice. Our marriage was still in the free range. If you think you can't live with me forever, you're free to file an annulment. Seryosong pahayag nito. That's an idiot idea. Anong akala mo sa kasal? Isang senaryo sa pelikula na pagkatapos ng shooting na involve ang kasal ay pwede lang baliwalain? Naiinis na komento niya. Finally, I heard your opinion about marriage. But seriously, I won't force you to accept me as your partner for life, Sabrina. But one thing, if I found a sign that you have special feelings for me, I'll assure you, we will live together forever and only that do us part. Matatag na pahayag nito. Napatda si Sabrina. Gusto niyang baliwalain ang mga sinasabi ni Tristan pero pilit siyang inuusig ng mga salita nito. She could deny what she had felt the moment Tristan said those words but her heart couldn't lie. She can't even control her emotions. Her world gradually turns upside down. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa pagkain at hindi na nagbigay ng komento sa mga sinabi ni Tristan. Hindi na rin nagsalita si Tristan. Mabilis itong natapos kumain at inako ang pagliligpit ng mga pinagkainan nila. Pagkatapos ng hapunan ay nag-hotbath si Sabrina. Naipasa na raw ni Tristan ang official video ng ginawa nitong commercial sa messenger niya. Gusto niyang panoorin iyon na wala sa paligid niya ang kanyang asawa. Hinintay niya na makatulog si Tristan bago niya pinanood ang video. Sa entrada ng video ay eksena ng babaeng naghahanda ng mga pagkain. Maganda ang babae at mukhang bata pa. Napapanood din niya ito sa ibang TV commercial. Inilatag nito sa sentro ng lamesa ang hiniwang smoked ham na siyang produktong ini-endorsyo.
Pagkuwan ay dumating si Tristan na kunwari ay asawa ng babae. Yumakap ito sa babae, buhat sa likuran at biglang naglapat ang mga labi ng dalawa. Hindi inaasahan ni Sabrina ang biglang pag-init ng bunbunan niya. Mabilis lang ang halik pero malakas ang epekto niyon sa sistema niya. Pinanghawakan niya, sinabi ni Tristan na sa pisngi lang nito hahalikan ng female model. Ngunit biglang malalaman niya na lips to lips pala ang nangyari. Hindi na niya ulit pinanood ang video dahil biglang sumama ang pakiramdam niya. Inis na inis siya. Pinagmasdan niya si Tristan na natutulog sa tabi niya. Hubad baro ito at tanging puting underwear ang suot pang ibaba. Nang hindi pa rin siya inaantok ay nagbabad siya sa Facebook. Binuksan niya ang private message at nakita niya ang bagong mensahe sa kanya ni Gab. Still awake? Yap, hindi ako makatulog. Kailan mo sisimulan ang construction ng warehouse? As much as possible, next week daw, sabi ng daddy mo. Katatapos lang namin mag-usap kanina sa phone. Nakapag-usap na raw sila ng mami mo. Okay lang ba sa'yo? Oo naman, patapos naman na ang project ko sa kumpanya. Mabuti. Available ka ba sa weekend, Sabrina? Bumuntong hininga siya. Bakit? Birthday kasi ng mami ko sa Sabado. Kasabay ng silver wedding anniversary nila daddy. Pwede ka bang pumunta? Bibigyan kita ng invitation. Pupunta rin si Ina. Sa bahay lang naman gaganapin ang party. Natigilan si Sabrina. Ramdam niya na si Gab na mismo nag-aalok ng pagkakataon para magkalapit sila. Magandang senyales iyon. Iyon na ang pinakaaasam niyang pagkakataon noon. Sinipat niya si Tristan sa kanya, pinakiramdaman ng kanyang sariling damdamin. But you still have a choice, Sabrina. You can't force anything to be fit and contented with your choice. Our marriage was still in the free range. If you think you can't live with me forever, you're free to file an annulment. Naalala niyang sabi ni Tristan. Sa huli ay nabuo ang desisyon niya. Sinagot niya si Gab. Sorry Gab, I'm not available this weekend. Bonding days namin iyon ng asawa ko. You're just kidding, Sabrina. I know you're not a marrying type. I'm not kidding, Gab. Ikinasal ako last September. Alam iyon ni Ina. Obviously, that was an arranged marriage. Kilala na kita, Sabrina. Nabasa ko lahat ng sinulat mo sa libro ko na hinara mo noon. I know you still love me. Wala lang akong choice noon dahil sinagot na ako ni Christy. Ang totoo, matagal na kitang gusto. Nahihiya lang akong ligawan ka dahil alam ko na high profile ka. Iniisip ko na baka hindi mo rin ako sasagutin dahil marami ang nagsabi sa akin na hindi ka tumatanggap ng manliligaw at ayaw ng parents mo na makipagrelasyon ka. Gustong gusto kita, Sabrina. Hindi na siya sumagot sa mensahe ni Gab. Pakiramdam niya may mabigat na bagay na dumagan sa dibdib niya. Nag-log out siya saka itiniklop ang kanyang laptop. Humiga na siya. Iniisip niya ang mga sinabi ni Gab. Dapat ay matuwa siya at masabik dahil sa natuklasan niya pero sa pagkakataong iyon ay mas matimbang sa puso niya ang kasalukuyang status niya. Pumihit siya paharap kay Tristan. Nagulat siya nang bigla itong humarap sa kanya at dilat ang mga mata. Halos 1 pulgada na lang ang pagitan ng mga mukha nila. Late na, bakit hindi ka pa natutulog? Tanong nito sa namamalat na tinig. Hindi kasi ako makatulog. Sagot niya. Nakababad ka kasi sa Facebook. May kachat ka no? Tumbok nito. Kaibigan ko lang. Tugon niya. Kaibigan o si engineer? Napalunok siya. Ang lakas talaga ng radar nito. Kaibigan ko din siya. Aniya. Stop flirting on him, Sabrina. Huwag mo kong bigyan ng dahilan para magalit. Mali ang iniisip mo. We're just talking about the construction project. Giit niya. Nagsisinungaling ka pa. Alam kong napag-usapan pa rin ninyo ang nakaraan. Lalaki rin ako, Sabrina. Of course, he would take the good opportunity. Obvious na may pagtingin din siya sa'yo noon o kahit hanggang ngayon.
Enough. You're right, but I don't care about my feelings for him and what he had felt for me. Nagpakasal ako sa iyo na wala akong pinagsisihan. Kailangan kong kalimutan ano man ang meron ako noon. Aniya saka siya umupo. Umupo din si Tristan. Pinakasalan mo lang ako pero hindi mo ako kayang mahalin. Admit it, Sabrina. Seryosong wika nito. Napipressure sa Sabrina sa pang-uusig ni Tristan. Natutulero siya. Kung mamahalin ba kita, may makukuha ba akong magandang sagot? Aniya pagkuhan. Hindi na ipipilit ang pagmamahal. Kusa itong umuusbong at hindi basta napipigilan. Kung may nararamdaman ka na para sa akin, hindi mo ito kailangan sabihin sa akin. Ipakita at ipadamo mo. You should do it too, Tristan. I will. Hinawi nito ang buhok niya sa likod saka hinalikan siya sa batok. Matulog na tayo. Napapagod na ako. Sabi nito sa malamig na tinig. Inilig naman niya ang kanyang ulo sa matipudong dibdib nito saka gumanti ng yakap dito. Pagkuhan ay pumikit siya. Isang linggo ang lumipas. Hindi na nagreklamo si Sabrina tungkol sa natapos na TV commercial ng produkto nilang Smoke Ham. Ayaw niya ipahalata kay Tristan na naiinis siya sa exposure nito sa telebisyon. Iginiit na lang niya na para rin iyon sa ikauunlad ng business nila. Nang bumisita si Sabrina sa kural ng mga baka sa umaga ng Lunes ay naabutan niya si Dr. Roldan na ginagamot ang baka na may injury. Bagong hire na veterinarian si Dr. Roldan at nagmula pa ng Maynila kaya stay in ito doon. Tuwing weekend lang ito umuwi. Na paano po ang baka, Doc? Tanong niya. May nakaaway kasi itong kapwa niya baka kahapon. Hindi kaagad naawat kaya napuruhan ng isang ito at nakagat ng kaaway niya ang isang binti. Ganoon ba? Kumusta na pala ang ilang kabayo na dinapuan ng sakit sa balat? Aniya, nagamot na sila ni Sir Tristan noong nakaraang araw. Tugon nito. Tristan? Manghang untag niya. Yep, magaling palang veterinarian ang asawa niyo, ma'am. Marami siyang alam na strategy na hindi ako pamilyar. Kung tutuusin, mas malawak ang karanasan ko sa kanya. Nawindang siya. Maalaga lang sa mga hayop ang asawa ko pero hindi po siya veterinarian. Pero bakit marami siyang alam sa veterinary? Isa pa, kung hindi siya expert sa larangang ito, hindi siya basta makikialam sa paggagamot ng mga may sakit na hayop. Nung una ay nababahala ako pero nang mahanap niya ang lunas sa sakit ng mga kabayo, napahanga ako. Kahit hindi niya sinasabi na may abilidad siya sa veterinary, obvious na gamay niya ang trabaho at madiskarte siya. Imposible po na hindi niyo alam ang abilidad ng asawa niyo. Pahayag nito. Natigagal siya. Iniisip niya noon na sadyang may alam sa pag-aalaga ng mga hayop si Tristan pero hindi niya kailanman naisip na posibleng nakapag-aral ng veterinary si Tristan. Maya-maya ay dumating ang mommy niya kasama si Lola Marcela. Nasurpresa siya sa presensya ng matanda. Sinalubong niya ang mga ito. Iha, nandito ka rin pala. Ang aga mong nagising ah. Anang mommy niya. Humalik siya sa pisngi ng kanyang ina, ganoon din kay Lola Marcela. Minisita ko lang po ang mga hayop. Tura niya. Bakit po nandito kayo, Lola? Pagkuhan ay tanong niya. Ang mommy niya ang sumagot. Nalulungkot ang lola mo kaya kahapon ay bigla siyang sumulpot dito. Naghahanap siya ng kakwentuhan. Ganun po ba? Sayang, doon kasi ako natulog sa bahay ni Tristan. Kararating ko lang dito. Next weekend sa bahay naman kayo magstay, Lola, para may kakwentuhan din ako. Aniya. Naku, wag na iha. Makakaabala lang ako sa inyong mag-asawa. Narito naman ang mommy mo. Ani ni Lola Marcela. Niyaya niya si Lola Marcela na mag-almusal muna sa Villa House. Nagpaiwan naman ang mommy niya. Nagpa-deliver siya ng almusal sa Villa. Lola, nag-aral po ba ng veterinary si Tristan? Hindi natimping tanong ni Sabrina kay Lola Marcela
nang magkasalo na sila sa almusal habang nasa mini dining set sila ng villa. Bakit mo naman natanong iyan, iha? Takang gagad nito. Madalas po kasing tumutulong sa pag-aalaga ng hayop si Tristan. May alam din po siya sa paggamot. Aniya. Napansin niya ang balisang ekspresyon ng matanda. Nangunot ang noo nito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, iha? Hindi makapaniwalang wika nito. Opo, mariing tugon niya. Hindi nag-aral ng veterinary si Tristan at lalong wala siyang alam sa pag-aalaga ng mga hayop. Halos ayaw nga niyang humawak ng hayop kahit aso o pusa. Si Troy ang veterinarian kasi nag-aral siya sa California at nakapasa sa licensing exam. Natigilan si Sabrina. Hindi niya malaman kung anong iisipin sa kanyang natuklasan. Naging uneasy siya. Sigurado ho kayo, Lola? Aniya. Oo, ako ang higit na nakakakilala sa mga apo ko. Si Tristan, kabisado ko. Kahit amoy niya, kilalang kilala ko. Kilala ko din sa Troy kahit hindi siya lumaki sa akin, kaya alam ko ang kaibahan ng kambal. Napansin ko, simula noong ikinasal kayo ni Tristan ay mailap na siya sa akin. Abay hindi na niya ako dinadalaw sa bahay. Okay lang naman yun sa akin. Naintindihan ko dahil nga may asawa na siya. Pero feeling ko talaga ay may iniiwasan siya. Ani ni Lola Marcela. May pagtatampo sa tinig nito. Busy lang po si Tristan. Noong nakaraang mga linggo ko kasi ay may ginawa siyang TV commercial para sa Smoke Hum na produkto na collaboration namin. Siya po kasi ang gumanap na male model. Sabi niya. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Bigla itong tumahimik at sumimsim na lamang ng gatas. Hindi maintindihan ni Sabrina ang ipinapahiwatig ng mga reaksyon ni Lola Marcela. Parang puno ito ng kagimbalan. Nang dumating ang mommy niya ay nagpaalam na siya sa mga ito. Kailangan pa kasi niyang maligo at dapat maaga siyang papasok sa opisina dahil tambak na ang paperwork niya. Pero bago sila naghiwalay ni Lola Marcela ay sinabi nito na kapag may panahon sila ni Tristan ay doon naman sila magpalipas ng weekend sa bahay nito. Sa araw na iyon ay sisimulan na ang construction ng warehouse sa bakanteng lote na katabi ng gusali ng main office. Pinangungunahan ni Gab ang nasabing project. Nandoon din ang daddy ni Sabrina sa pagsisimula ng construction. Mula sa opisina ni Sabrina ay nasisilip sa bintana ang bakanteng lote. Nasa ika-4 na palapag ng gusali ang kanyang opisina. Pagsapit ng tanghalian ay dumating sa opisina niya ang daddy niya. Niyaya siya nitong mag-lunch sa malapit na restaurant. Hindi niya inaasahan na inimbita rin pala nito si Gab. Tinawagan niya si Tristan at sinabing dumiretso na ito sa Chef John's kitchen kung saan siya dinala ng daddy niya. Sinabi nito na susunod na. Saktong dumating ang order nilang pagkain ay dumating si Tristan. Simula nang kasama nila si Gab ay hindi niya ito kinakausap. Napansin din niya ang pag-ilap sa kanya ng binata. Umupo sa katabi niyang silya si Tristan. Kumusta Tristan? Tanong ng daddy niya kay Tristan. Okay lang dad. Tipid na sagot ni Tristan. Siya nga pala si Engineer Gabriel Santa Ana. Siya ang humahawak sa construction ng bagong warehouse. Gab, si Tristan Gutierrez, asawa ng anak ko. Pakilala ng Ginoo sa dalawang lalaki. Nakahinga ng maluwag si Sabrina. At least, hindi na siya obligadong ipakilala si Tristan kay Gab. Tumayo pa si Tristan para lang kamayan si Gab. Ganoon din si Gab. I'm glad to meet you, Engineer. Masiglang bati ni Tristan kay Gab. Same to you, Mr. Gutierrez. Sagot naman ni Gab habang pilit ang ngiti. Nang umupo na ang dalawa ay kumuha kaagad ng isang hiwa ng beef steak sa Tristan at inilagay sa plato ni Sabrina. Kumain ka ng marami, honey, nang hindi ka palaging absent-minded. Sabi ni Tristan. Tumikwas ang isang kilay ni Sabrina. Ngaling-ngaling niyang sikuhin ang kanyang asawa. Susubuan pa sana siya nito pero pinigil niya ang kamay nito. Ako na, kumain ka na lang.
Sabi niya rito. May sariling usapan din ang daddy niya at si Gab pero pansin ni Sabrina na panakaw na sinusulyapan siya ni Gab. Minsan pang nagpang-abot ang paningin nila. Nang muling magsalubong ang mga mata nila ni Gab ay kumislot siya nang biglang pisilin ni Tristan ang hita niya. Inilapit nito ang bibig sa kanyang tenga. Ano ba? Harap-harapan mo ba akong pinagtataksilan? Umayos ka, Sabrina. Pabulong na sabi sa kanya ni Tristan habang gigil na pinipisil ang hita niya.